Mayor Magandang Atienza. hapon sa inyo, Sandro. Maganda po, magandang hapon po. Man, Yes! Good afternoon! Oo, good afternoon to both of you. dati ko nako-cover to eh. Oo. Na-mayor pa siya sa Maynila. Anyway, excited akong Hanggang- makausap uli kayo sa radyo. Sayang, sana naka-zoom pala kayo para makita namin kung ano yung suot ninyo So, ngayon. Ganun pa rin ba, Mayor? Ganun pa rin. Oo. Gustong-gusto lang kantahin ni Sandro yung ano eh. Wala tayong Theme boses song. eh. Oo. O yan. Eh sir, kanina may nabanggit kayo na nagka-agree kayo doon sa investigasyon ng ombudsman doon sa solar firm ni Congressman Leandro Leviste. Pwede niyo pong ikwento sa amin bakit kayo nag-agree na dapat nga itong maimbestigahan? Dapat lang sapagkat hindi niya tinutupad ang kondisyones doon sa kanyang national franchise na nilakad nung panahon ko. I was Ayan po ang panahon ni Lito Atienza yan. At panahon din po, laging tandaan, congressman po ang ating ombudsman Remulla noon. Huwag niyong kalimutan yan. Kaya gigil na gigil po si Ombudsman Remulla. Aray ko. Gigil na gigil po kasi 2019, Ombudsman Remulla is a congressman. Okay? Kaya alam niya po yung nangyari na to na ginagago ni Lipeste, ang DOE. speaker then to Speaker Lord Velasco. So, alam ko po from the beginning what the issues are all about. Because I did my best not to approve the franchise as requested because I doubted from that time that the young man was not capable of delivering. Pero kasi, di ba, yung ipinangako Sabi niya, isa raw po si Mayor Lito Atienza ang pambansang bulaklak. Aray ko. Si Mayor Lito Atienza po ang pambansang bulaklak na na tumutol diyan para sa solar ni Lipeste. sa atin ay, ano ba yun? Yung tayo raw ay magiging, data center hub, no? Ng super data center hub ng Southeast Asia sa pinangako niya ng From the beginning, there was bad faith because he was applying for a national franchise and inexperienced local solar expert. But when confronted, and I checked his application for a franchise, ang kanyang kumpanya, 1 milyon lang ang puhunan. Patay! Sabi ko, imposible yung makapagbigay. Parang ano to Parmali! Yan nga po. Kung natatandaan nyo po ang Parmali kung saan habang tayo'y naghihirap nung pandemic, hindi na tayo makahinga. Sinasakal tayo ng sinasakal ng Parmali. Binentahan po tayo ng face shield. Binentahan tayo ng face mask na overpriced. Natatandaan nyo po ba yung hengdeng na 150 isa? Pag hindi ka na ganon, ikukulong ka ni Digong. Aray ko. Diba? Tapos malaman-laman mo na ang puhunan pala ng Parmali ay wala. Walang puhunan. Pero dahil po, kaibigan ni Digong, si Michael yan na isang drug lord, pinasa. Aray ko. Ngayon, sabi po ni Mayor Lito Atienza, sa financial stability pa lang po, 1 million lang ang kakayahan niya. Paano ka makakapag-supply ng solar? 1 million, magkano po ang solar? Battery pa lang yan. 50,000 ang pinakamababa isa. Battery pa lang ng solar. Yung solar panel, magkano yan? Susuplayan mo halos buong mga probinsya. Diretso. ng serbisyo sa gobyerno with a 1 million franchise capitalized company. But the mother, Senator Loren Legarda, was lobbying very, very strongly
for the approval of that franchise. Yes. But we had a long bout of questions and answers from the, the committee and up to the floor Oo. nung kinukonsider yung kanyang franchise. Oo. I was talking to the industry leaders of solar power, and they were all against it. Not even one was supportive of the Leviste request for a franchise. Mm-mm. Noong nakita kong overwhelming ng support na nakuha ni Senator Legarda, Nako! I insisted on the basic condition that if indeed this company is able to provide solar energy to hold the whole country, I would like a provision that it should not be sold any part thereof to any foreign or local corporation. Sila nag-apply, sila ang tumugon sa kanilang pangako. Because ang suspicion namin noon, at nangyari naman, they sold the franchise. Oy! Korean interest, some foreign interest, Patay! and a local corporation, Meralco. So, ano ang intention ng Alam mo kasi, kahit po kahit po sinasabi niyang hindi niya sinold yung franchise, ganun po sa yung depensa niya eh. Hindi po ganun. The fact na ginosting mo yung solar ng bayan at binusog mo yung Meralco, ganun ang lumalabas, Lipeste. Ha? The fact na ginosting mo yung solar ng bayan, wala kang sinupply kahit isa. Imposible yun. Hindi mo man lang sinuplayan, miski hollow blocks nga lang, wala kang ginawa eh. Oh. Obvious na obvious ka doon. Diba? Prioritize mo yung local company na Meralco. Yun ang binusog mo. Yun ang sinuplayan mo kasi meron kang perang makukuha na mas malaki. Oh. Yun eh. Diba? Pero kung talagang nakita ng DOE, ng gobyerno, na kahit papaano, nagtayo ka ng iba't ibang mga solar dyan para sa solar ng bayan, for the taong bayan, ayos eh. Pero dito, obvious po, walang tinayo sa solar ng bayan. Binusog ng binusog yung Meralco. Sinupply ng sinuplayan ng Meralco. Walang sinupply sa solar ng bayan. Ano po tawag nyo doon? Sige nga. Anong isipin mo doon? Kahit hindi mo sinold yung franchise, pero lumalabas, ganun. Ganun ang lumalabas. Kasi, sila lang ang binusog mo. May pangako ka dito sa gobyerno eh. Hindi mo ginagawa kasi nga, kupal ka. Aray ko. Tama. Nakailam pa si Mami. Ayun, sinasabi ni Lito Atienza, nakailam si Mami. Binraso rin ni Mami para mapunta sa inyo ang kontrata ng prangkisa. Aray ko. nila ng franchise. From the beginning, there was bad faith. They were not intending to provide solar energy to the nation. They were out to make a fast buck. Naibenta nila billions of dollars, billions of pesos. That made him a billionaire. Otherwise, he should explain to the ombudsman. Saan ang galing yung billions and billions niya? Bilyonaryo na siya ngayon. Yun ang istorya na aking nakita, naranasan, and personally, of personal knowledge. Naalala ko nung nagdedebate to sa floor dahil kongresista pa noon. Hindi lang yun, Chupaeng, hindi lang paasa. Kasi parang ano yan eh. 'Di ba? Pag nakakuha ka na, ano ba, parang experience mo, 'di ba, sa trabaho. Hindi ka tatanggapin ng isang company pag wala kang experience. Tama, mali? 'Di ba, tama? Pag wala kang experience sa isang company, nag-a-apply ka, hindi ka tatanggapin. Pero pag may experience ka, at bigatin yung experience mo, at ang experience mo ay meron kang 25 years contract sa government,
abay maugulat yung isang company ina-applyan mo. Di ba? Tama? Maugulat. Putik, may 25 years to na franchise sa government. Ibig sabihin, malaki ang kapasidad niya. Di ba? Malaki ang kapasidad niya. Katiwa-tiwala. Oh, yun ang ginawa niyang advantage. Di ba? Doon niya nilinlang ang gobyerno. Ginamit niya ang gobyerno para makakuha ng mga private company na susuporta dito sa Solar Philippines. Oh, at yun na nga. Nakakuha niya yung Meralco Espinec. Kaya nga sabi ko sa inyo, alam ko po to. Alam niyo ba't ko alam? Di ba pinakita ko sa inyo? Noong 2016 pa lang po, yung 2018 pala, nung nag-apply kami ng solar, pagka joint force na sila ng Meralco, nagtitesting na po sila ng Meralco, na pag yung solar na kinuha ko sa kanila, idirekta ko sa Meralco, yung Meralco daw po, ibabawas ang kuryente na produce ng solar. Yung pala, umabot ako ng 36,000, 26,000 na bill ng kuryente. Daig ko pa yung 7-Eleven. Kaya alam ko po ito eh. Si Congressman Lito Atienza din ng Buhay Party List. Naalala ko, Yes. meron kayong argument dun sa floor na nagdududa kayo kasi parang binibigyan ng mother of all franchises ng solar solar Oo. energy sa buong bansa, yung pag-harvest ng solar energy sa buong bansa. Ito ngang prangkisa na ibibigay noon. Tama. Ganun po ba yung nangyari o Tama. I really expressed my doubts whether magdi-deliver yan o hindi, whether they are capable or not. Meanwhile, I was meeting with the solar power providers in the country. They were all against it. Sabi nila, hindi capable yan. Unang-una, walang pera ang korporasyon nila. Pangalawa, walang experience. So, dahil lamang sa influence. Tama? Walang experience eh. Biro mo 21 years old. Pero mo bibigay mo sa 21 years old. Di ba? Parang kaka-graduate lang. Aray ko. Di ba? Tapos aawa ka lang gobyerno. Ano yun? Aawa ka ng gobyerno. 21 years. Anong experience niyan? Kaso may mami siya. Mami senator. Aray ko. Na binigay ni Senadora Loren Legarda, ni Mother, nakuha nila yung franchise. Pero nailagay ko yung condition. The moment they sell any part thereof, the franchise ceases to be effective. It becomes invalid. Oo. Noon pa man ay hindi nyo ba parang nasilip yung conflict of interest? No? Dahil sabi nyo nga, ay sinasabi rin naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tingin niya din ay yung clout nga ni Senadora Loren Legarda ay nakatulong para makakuha nga ng I think 25-year congressional franchise. She personally talked to me, appealed to me. You can ask her. And I said, iayos niyo ang inyong korporasyon. Hindi pwede Puti, kinausap pala si Lito Atienza ni Loren. Naku po. Patay. ng ₱1,000,000 ang kapital, nangangako kayo ng langit sa buong Pilipinas. Hindi niyo magagawa yun eh. So anong intention ninyo? I am questioning it. I questioned it then. I'm still questioning it now because meron bang binigay na solar power? Meron ba na electrify na barangay? Sabi nila lahat ng barangay sa Pilipinas makikinabang. Tama naman pala ako. Wala namang solar power na ibinigay sa mga mamamayan, lalo na sa mahihirap. Kaya, tama yung aso ni Ombudsman Remulla, pati yung penalty, tama yun. Dapat yung Hindi, sa akin, Rachel, iba yon. Iba po sa akin. Mataas na kuryente ko noon. Biro mo monthly ko 26,000. Kasi po, yung akala ko,
yung solar na nakokolekta ko dyan sa Solar Philippines, nakadirekta sa Meralco, putik, kinakarga na used. Ganun po yun. Nireklamo ko yan. Putik, hindi ko binayaran. Putik, kalaunang pinutulang kami. Aray ko. Tayo. Damage. Isang buwan lang yon yung sinasabi nyo, yung 3 months eh. Yung patong-patong. Hindi, sa akin, 1 month ko, 26,000. Umabot pa nga ako ng 31. Akala ko yung solar, pag dumirekta raw sa Meralco, putek, ano daw, bababawasan. Yung pala, kinakarga ng Meralco, akala, ginagamit namin yung kuryente, gumagano, pabilis. Sa ating ekonomiya, yung pangakong napako, yung paghihirap ng Pilipino, patuloy na paghihirap natin, merong value yun. Kaya tama yung maliit pa ngayon 26 billion. Dapat magkano na kinita nyo sa bentahan lang? Hindi not because you provided energy to the poor barangays of the Philippines, but because you sold portions of your franchise, which made it invalid from that time on. And meanwhile, ilang taon na yan? 4 na taon, nakaraan. Malaking damage yan sa ekonomiya natin. Imbis na natulungan yung mga genuine solar power generators and corporations, nakuha nila yung super franchise, which was doubtful from the very beginning, but only because he was eleviste na aprubahan. Sabi nyo nga, maliit yung kapital na ipinapakita. Di ba parang ganun kapag sa mga kontrata sa gobyerno, yung bid rigging na tinatawag. Oo. Yes. Dali-dali nilang pinalitan yung papeles. Ginawa nilang 1 billion pesos. Pero maliit pa rin yun. Because to provide Kailan mo, tinampered pa nila 1 million to 1 billion ang capacity ng company. Nako. Aray ko. power nationwide, mas malaki rin ang kailangan mong puhunan. Pero kung ang intention mo ay kumita lamang sa bentahan ng prangkisa, ay sapat na yun, masino magkano ilagay mong kapital. So therefore, I really agree with the case so that magkaroon siya ng pagkakataong idepensa niya ang sarili niya. Nalugi raw siya. Bakit ka malulugi? Hindi mo man lamang ginawa hindi mo nga tinipad yung pangako mo, nalugi ka pa. Paano ka malulugi? Binenta mo papel. Ano naman pong, siguro panghuling tanong na lang po namin dahil medyo kapos na po tayo sa oras. Ano naman po yung inyong masasabi dahil kanina po lumabas yung balita na nagbitiw na siya bilang miyembro ng Board of Directors ng Terra Solar Philippines. Terra Solar. Ano pong take nyo doon? Parang ngayon lang. Siguro yung mga foreign interest na pumasok right after he got the franchise, nakita nila, hindi pala sila pwedeng pumasok. Patay. Because may provision. The franchise becomes invalid, walang visa, kung foreigner ang papasok at bumili ng portion ng Solar Philippines. I'm not surprised, nagsiurong sila. Hindi po, But not si because ano of po, any reason, si but Congress, because walang negosyo. si Congressman Leviste po yung ang Kasi, ang bumaba sa Nag-divest. pwesto bilang miyembro ng Board of Directors ng Terra Solar or Terra Solar Philippines. Siya mismo ang bumaba. Pero ang tinatanong ko lang, bakit ngayon lang? No sitting congressman or senator. Bakit ngayon ka lang? Ibig sabihin, nakikinabang ka pa kahit nung congressman ka. Ilang buwan na ba nung nanalo ka? Ilang buwan na ba? Kung hindi ka basisita, hindi ka aalis sa pool. Aray ko. Dapat ang magkaroon ng government contracts. Diba, nagdadivest ka nga eh. Alam mo, umaalis ka nga, di ba? Mahirap magdebate ngayon after the fact. The question that should be asked of Congressman Leviste is simple. Did you provide solar energy to the nation, the barangays that you promised? No. Therefore, did you sell any portion of your franchise to foreigners? Yes. Therefore, wala nang validity yung franchise mo. Patay ka na. Ayan. Sige po, marami po. Ayan po ang expose ni Lito Atienza.
Grabe, no? Grabe po talaga. Tapos kaya pala pinipilit niya tong Lebiste Cabral Files para pagtakpan tong baho niya.